Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 209 at 210 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa pagdating nga nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan ay agad na wala itong anumang sinayang pangsandali at agarang mabilis na tinahak ang kinaroroonan nitong dambuhalang Cerberus. Matagumpay nga niyang naitarak ang kanyang aura sword sa katawan nitong halimaw at mabilis na hiniwa ito na para bang sibuyas. Subalit dahil nga sa passive skill na tinataglay nitong Cerberus ay agad din lamang itong muling bumangon na para bang walang nangyari. Bagyang naguluhan nga etong si Chun Yusong sa mga nangyayari kung kaya't agad na ipinaliwanag naman nitong si Jin Yuk ang katangian nitong halimaw na tila ba isang immortal. Dagdag pa nga niya na sa ngayon nga daw ay kanyang inaasahan itong kanyang dakilang stalker na siya munang bahala sa nasabing halimaw sapagkat kanyang pagtutuunan ng pansin etong demonyong matanda na nasa kanilang harapan. Ayon naman dito na isang araw simpleng taktika ang nais niyang mangyari kaya't natanong niya si Chun Yusong kung magagawa niya ang bagay na iyon ng mag-isa na sinagot naman ito ng oo at kapwa silang dalawa ay mabilis na sinimulang gawin ang kanilang napag-usapan. Labis namang nabahala etong matandang si Nietzsche at agad na inactivate ang skill niyang nihilism. Nakakadama na nga siya ng pagkayamot sa mga aniya ay kanilang inatasang magbantay sa tarangkahan na tanging etong si Jin Yuk lamang ang papapasukin. Kaya't sa ngayon nga daw ay sino sa dalawa ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Gayun din napapaisip nga siya kung nagawa na nitong binata na malaman ang kahinaan ng kanyang abilidad na tinataglay. Kagad nga niyang tinawag sana etong sina Melina at Tristan upang bigyan siya ng suporta laban dito sa ating pangunahing tauhan. Subalit laking gulat niya nung kanyang mapag-alaman na wala na sa kanyang likurang bahagi ang dalawang ito. Do'y kinutya nga siya ni Jin Yuk na mukhang dapat nga daw niyang inaayos ang pagtrato sa kanyang mga empleyado kagaya niya. Nang hindi siya kaagad iwanan ng mga ito, oras na nalagay sa panganib. Naging alisto naman etong si Nietzsche at muling inactivate ang skill niyang psychokinesis patungo sa direksyon nitong ating pangunahing tauhan na siyang naging rason upang ito'y mapaatras. Bagyangang nadidismaya siya, buhat ng ang kanyang pagkilos na isinagawa ay hindi pa di umano sapat upang mapalabas ang backer nitong problemadong matanda. Pagkatapos ay tinawag nga ang kanyang atensyon nitong kanyang dakilang stalker na nagtatanong kung gaano pa katagal niya kinakailangan makipaglaro sa isang halimaw na hindi naman namamatay. Hindi ba't mas makabubuti nga daw na kanila na lamang magkasamang pagtutuunan ng pansin etong aniya ay matandang demonyo. Subalit sinagot naman siya nitong binata na ang planong iyon ay maglalagay lamang sa kanila sa tiyak na kamatayan, kaya't mas makabubuting ituloy na lamang ng kanyang stalker ang kanyang pagkilos sapagkat mayroon siyang plano laban sa naturang Cerberus. Gayun din para dito sa matanda upang mapukaw di umano ang atensyon ng isang individual. Pagkatapos ay ipinakita sa atin etong Demon King na si Veriel na nagre-relax at pinapanood etong pagkilos na isinasagawa ni na Jin Yuk laban sa Cerberus. Hindi nga ito makapaniwala na ang tinatawag di umanong tagapagbantay ng tarangkahan ng impyerno ay paglalaruan lamang ng mga dihamak na mortal. Subalit bigla na nga lamang siyang napahinto noong napatingin siya sa screen ng telebisyon at galit ngang nasambit na bakit nga daw ang isang basurang naroroon ay nagtataglay ng ganoong bagay na wala ang isang haring kagaya niya. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin etong si Chun Yusong na patuloy na kinakalaban etong Cerberus. Subalit na bigla nga siya nung kanyang napuna na ang kanyang skill na tinataglay ay bigla na lamang napawalang bisa at sa mga sandaling nawala siya sa focus ay siya namang sinamantala nitong Cerberus na matagumpay na tinamaan siya ng isang pag-atake na nagpatalsik sa kaniya papalayo. Do'y agaran naman siyang pinaalalahanan nitong si Jin Yuk na mag-iingat nga daw itong kanyang dakilang stalker sapagkat oras na itinuon nitong matanda ang kanyang atensyon para sa kanya ay tiyak na agarang mapapawalang bisa ang lahat ng skill na kanyang tinataglay. Habang ipinapakita itong bagyang nakadarama na ng matinding pagod. Gayon din ang kondisyon upang kanyang makopya etong skill na nihilismo. Lubos nga siyang naiinis buhat sa biglaang pag-alis nitong dalawa niyang subordinate lalo't nalalagay siya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Kung kaya't do'y mas minabuti niyang kunin ang atensyon nitong Cerberus at binigyang diin na ang kanyang kautusan ay katumbas at may paintulot mula sa orihinal niyang master. Kasabay na kaniya itong inatasang madaliin na ang pagtapos sa aniya ay dalawang pesteng naroroon. Sa ipinapakita nga na pagkabahala nitong si Nietzsche ay napapangiti naman etong si Jin Yuk at napagpasyang i-activate na ang isang 5-star barrier para dito sa Cerberus na agarang nagpabagsak dito sa lapag at hindi makakakilos sa loob ng 5 minuto.
Lubos ngang ikinabigla itong masilayan ng matanda na doon pa lamang napagtanto na malamang noong nilalabanan nitong ating pangunahing tauhan ang nasabing halimaw ay pasimple na nitong nilagyan ng spell ang katawan ng nasabing Cerberus at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon. Masisilayan nga natin etong dalawa ay nagsimula ng tahakin etong kinaroroonan ni Nietzsche at sa kabilangan ng pagdududa ng kanyang dakilang stalker ay mas minabuti pa rin nitong sundan ang pagkilos na isinasagawa nitong si Jin Yuk. Sa mga oras ngang iyon ay literal na puno na ng pangamba etong matandang leader ng Demonic Association para sa kanyang buhay. Subalit magkaganoon man ay patuloy pa rin itong walang planong sumuko dala ng kanyang pride at mabilis na inactivate ang skill na Blade of Darkness kung saan ay nagsimulang magsipaglabasan ang napakaraming tila ba matatalim na galamay patungo dito sa dalawa na madali din lamang nilang kaagad nawasak na mas lalo lamang nagbigay kay Nietzsche ng matinding takot sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Subalit bigla na nga lamang may isang malakas na boses ang nagsaad na hindi na niya matagalan pa ang mga nangyayari at mukhang kinakailangan niya ng manghimasok sa sitwasyon nitong matanda kasabay ng bigla ang mabilis na paghinto ng oras sa kinaroroonan nitong tatlo, gayon din sa labang kinasasangkutan nitong dalawang babaeng vampira. Saad pa nga nitong nasabing nilalang na lubha na siyang naglaan ng mahabang oras at panahon para sa kanyang apostol kung kaya't malaking kawalan para sa kanya kung ito ay mapapaslang. Kasabay ng agarang pagmamanipesto ng isang panibagong nilalang gamit ang partial incarnation at ito nga ay isa sa mga tinatawag na Demon King na nagangalang Hashimodium. Paglalahad pa nga niya na natatandaan niya ang pagmumuka nitong si Jin Yuk buhat ng siya di umano ang individual na gumagawa ng ingay sa Demon Realm. Minsang nabanggit na nga rin daw siya nitong si Count Macedros na minsang naglingkod sa Demon King na si Veriel. Seryoso ngang nawikan nitong si Hashimodium na napilitan siyang magmanifesto upang protektahan ng kanyang apostol at mukhang wala nga daw kaidi-idiya etong ating pangunahing tauhan kung gaano kadaming resources ang kanyang kinakailangang isakripisyo para lamang makapunta sa kanilang kinaroroonan. Muli nga niyang tinanggal ang paghinto ng oras sa bahaging kinaroroonan nitong binata pagkatapos ay mariin niyang nasambit na buhat sa naroroon na siya ay kaniya na lamang susulitin ang lahat ng oportunidad na maaari niyang makuha. Tumingin nga siya kay Jin Yuk at nawikang bibigyan nga daw niya siya ng dalawang pagpipilian. Ang una ay ang piliin nga daw nitong ating pangunahing tauhan na kanyang maging disipulo o ang ikalawa na kapag di niya ito pinili ay agaran niya siyang papaslangin kasama ng kanyang dakilang stalker. Kahit ano nga daw ba ang kanyang magiging pagpapasya. Subalit salit na makadama ng anumang takot etong binata ay makikita nating napangiti pa nga ito habang isinasaad na mas pipiliin na niyang mamatay doon kesa maging kanyang disipulo. Na lubos na hindi kinatuwang marinig nitong Hashimodium na agarang naghanda na nga upang paslangin etong aniya ay tampalasang binata na nasa kanyang harapan. Ngunit ang pag-atake nga sana niyang pakakawalan ay bigla na lamang napahinto nung biglang nagkaroon ng tinatawag na malicious binding spell ang kanyang kamay na talagang kanyang hindi inaasahan. Lalo na nung kanyang mapagtanto na ang nasabing skill ay gawa pala ng isa pa di umanong demonyo na kasalukuyang nagsimula na ring magpakita sa kanilang kinaroroonan. Nasambit nga nito na talagang naaaliw na siya ng husto sa mga nangyayari at inakusahan etong si Jin Yuk na isa nga daw baliw buhat ng mukhang sinasadya nga daw nitong binata na mangyarit dumating ang ganitong senaryo at ito nga ay walang iba kundi ang isa pang tinaguri ang Demon King na nagngangalang si Veriel mga master. Ang pagdating nga ng nasabing Demon King ay talagang nagbigay ng matinding pagkabahala para dito kay Hashimodium. Sapagkat para nga daw sa isang kagaya nilang Demon King, ang pagtahak sa mababang palapag ng tore ay kinakailangan ng malaking kabayaran kaya't nagdududa siya kung papaano ito nagawa ni Veriel. Sa payag nga niyang narinig ay bagyang natawa na lamang etong nasabing demonyo at seryosong isinaad na kaniyang araw isinakripisyo ang kalahati ng teritoryo niyang pagmamay-ari gayon din ang kalahati ng Demon's Castle's territory. Ginawa nga daw niya iyon para maging patas sa sistema na talagang hindi magwang paniwalaan nitong si Hashimodium. Subalit kahit ganoon nga ang ginawa nitong si Veriel ay patuloy pa rin hinaharang nitong system ang buo niyang pagmamanifesto na lubos niyang hindi kinatuwang mapag-alaman at siyang mas lalong nagpainit sa kanyang tambutso. Agad nga niyang kinuha ang atensyon nitong kapwa niya demonyo na si Hashimodium at seryosong isinaad na kaniya nga daw ibabalik ang mga pahayag na kanyang binitawan para dito kay Jin Yuk. Aniya ay bibigyan nga daw niya etong kapwa niya Demon King ng dalawang pagpipilian. Ang una ay kung pipiliin nga daw ba nitong Hashimodium na umalis na lamang sa lugar na iyon at kanyang ikukonsidera ito bilang pag-iwas sa kapahamakan, gayon din ay kanyang babayaran ang kalahati ng lahat ng resources na kanyang ginamit.
Subalit kung hindi nga raw nito tatanggapin ang kanyang galanteng alok, ay kanyang sinisigurong agad niya siyang tatapusin at pupulbusin gamit ang kanyang buong kaanyuan. At kapwa sa pilitang pagbabayarin etong kapwa ni Yahari ng lahat ng kanyang ibinayad sa system. Kaya't pag-isipan nga daw ito ng mabuti nitong si Ashimodium. Lumipas pa nga ang ilang sandali at muling ipinakita sa atin etong si Chun Yusong, gayon din ang panunumbalik ng paggalaw ng oras mula sa sandaling nagsagawa sila ng pag-atake. Agad nga siyang naguluhan buwat sa paglaho nitong matanda sa kanyang harapan, gayon din nadama ang kakaibang pakiramdam at napapaisip kung tumigil nga daw ba ang oras. Ngunit ang kanyang pagninilay-nilay ay agaran ding nahinto nung narinig niya ang malakas na pagsigaw nitong si Nietzsche na ngayon naguguluhan matapos ang biglaang pagpapawalang bisa nitong si Ashimodium sa kanyang titulo bilang apostol habang dumaranas ng matinding sakit sa kanyang kaliwang balikat. Doy natanong nga nitong si Chun Yusong etong binata kung siyang may gawa ng lahat ng mga ito para sa matanda. Ngunit sinagot naman siya nito habang tila ba inosenteng nakangiti na wala siyang ideya at malamang ay dahil nga daw ito sa pagtulong niyang isinagawa laban dito kay Nietzsche na talagang lubos na pinagdududahan ng kanyang dakilang stalker at napapaisip kung may ginawa na naman ito sa kanya nang wala siyang nalalaman. Samantalang do'y napagpasyahan na lamang nitong matanda na tumakas papalayo sa naturang lugar at malakas nga nitong sinambit ang galit para dito sa dalawa niyang alagad na ngayon lamang nagpakita. Gayon din ang pagnanais niyang siya ay protektahan ng mga ito. Dagdag pa nga nitong si Nietzsche na gawin at gamitin nga daw nitong sina Tristan ang kahit anong pamamaraan upang mapigilan etong sina Jinyuk. Subalit bigla na nga lamang siyang napasukan ng pulang likido buwat ng ang punyal na ipinagkaloob niya sa mga ito ay sa kanya pa mismo itinarak nitong si Tristan na lubos niyang di inaasahan. Ayon pa nga dito sa babae na naging bulag ng araw dahil sa katandaan etong tumatayong leader ng Demonic Association para sa isang taong nagnanais na maging tagasunod ng Demon King. Buwat ng nabigo itong mapagtanto na ang tunay na Demon King araw ay nasa kanilang harapan na mismo at kasabay na binigyang diin na matagal-tagal na ang panahon nung magpasya silang paglingkuran etong ating pangunahing tauhan. At buwat nga sa tuluyang pagtalikod nitong si Ashimodium sa kanyang kasunduan kay Nietzsche ay nagawa ng makopya nitong binata ang skill na nihilism kasabay ng papuri sa nagawa nitong si Tristan at ninais na ipaubayan na sa kaniya ang lahat magmula sa ngayon. Nagsimula na nga siyang i-activate ang isang 4-star barrier at nasambit na madami nga daw silang dapat pag-usapan nitong matandang nasa kanyang harapan. Ang mga nangyayari ngang iyon ay pinagmamasdan mula sa impapawid nitong nadidismayang si Hyacinth, maging ang kalagayan nitong Cerberus. Ayon pa nga sa kanya na isang maling pagpapasya ang nagtiwala sila sa mga kagaya nilang tao at wala nga daw ipinagkaiba sa kanila etong si Alice. Payag pa nga nito ng mga tao nga raw ay lahi ng mga pinakamababang uring nilalang na hindi man lamang magawang mabuhay ng ilang daang taon, kung kahit papaano niya nagagawang magtiwala sa isang taong kagaya nitong binata. Minsan nga daw binansagan etong si Alice bilang pinakamalakas na nilalang sa kanilang lahi, kaya't ang umasa sa isang tao upang muling makalaya ay lubang nakakadismayang pagmasdan. Sinang-ayunan naman siya nitong si Alice na maging siya ay ganoon din ang naging unang impresyon na kini-question ang magagawa nitong si Jinyuk para sa kaniya maliban sa pagbibigay ng aliw. Subalit ang tao nga daw na iyon na tinatawag niyang mababang uri ay ang siyang nagbigay ng pag-asa na muling bumangon mula sa walang katapusang pasakit na kanyang nararanasan dahil sa kanilang ginawang pagtatraidor at siya lamang ang nag-iisang gumawa noon para sa kaniya kasabay ng pagbibigay diin na ang taong iyon ay ang individual na handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili anumang oras na talagang ikinabiglang marinig nitong si Hyacinth. Muli nga nitong naalala ang kanilang naging interaksyon nitong si Exention sa nakaraan na nasambit na daang taon na nga raw ang nakalilipas matapos etong si Alice ay kanilang maikulong kung kaya't bakit nga daw nananatili pa rin sa kanyang tabi etong si Hyacinth. Bagya nga itong napangiti na para bang bagong dilig lamang at nasambit na hindi nga rin niya alam kung ano ang kanyang pinakarason. Ayon pa nga sa kanya na matapos niyang pagtaksilan ang kanyang kaibigang si Alice, ang tanging individual na umalalay sa kaniya at inalis ang pagsisisi sa kanyang puso ay walang iba kundi etong si Exention. Napabuntong hininga nga siya sa kasalukuyan kasabay ng muling paghahanda para magpakawala ng isang panibagong pag-atake at planong subukan ang tibay ng paninindigan nitong si Alice gamit ang kanyang Spear of Thunderbolt patungo sa direksyon ng kapwa niya babaeng vampira. Mabilis nga niyang tinahak ang kinaroroonan nito habang etong si Alice naman ay ginamit ang kanyang Piercing Flame Spear Stairsis at kapwa sinalubong ang kanyang napakalakas na pag-ataking pinakawalan patungo sa kanya. Ayon pa nga kay Hyacinth,
na kung tunay ang kanyang nararamdaman ay malamang na alam na niya ang isang bagay, na ang mga kagaya nilang nilalang ng gabi ay palaging nauuwi sa kabiguan ang kanilang pagmamahal. Sinagot naman siya ni Alice na alam niya ang bagay na iyon, subalit ang kanyang nadarama ay hindi isang bagay na magagawang baliin at pigilan ng sino man. Maging ang paniniwala ng kanilang mga ninuno, buhat ng tunay ang kanyang pagmamahal, kasabay ng pagtama ng kani-kanilang mga sandata. Hanggang sa nabigla nga siya noong nawikan nitong si Hyacinth na naniniwala siya sa kanyang naging payag at tinahangad na nawa ay magtagumpay siya sa kanyang nais na mangyari, gayon din ay magkaroon nga daw ng isang magandang katapusan ang kanyang nais isagawa at hindi maging isang sumpa para sa isang kagaya niyang dumanas ng pagtataksil mula sa mga taong kanyang dating lubos na pinagkakatiwalaan, kasabay ng taos-puso nitong pagngiti na talagang ipinagtaka niyang marinig, kasabay ng pagtanggap nitong si Hyacinth ng isang direktang pag-atake mula kay Alice at matapos ang isang napakalakas na pagsabog ay kaagad ngang inilahad ng system na si Hyacinth de Shelpentino ay tuluyan ng nagapi mga master.